Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Pwede ko po bang anyayahan ang lahat? Yan. Tayo po muna ay tumayo. At pakitapik po yung inyong katabi. Batiin nyo naman, ngitian. Good morning, kapatid. Yan, salamat, nandito ka. Ayan, handa ka na bang magpuri? Pakitanong. Handa ka na bang magpuri sa ating Panginoon ngayong umaga? Handa ka na bang magpuri sa Yan. Panginoon ngayong umaga? Sige po, palakpakan po muna natin ang ating Diyos na buhay. Pwede po nating isigaw ang hallelujah! Hallelujah! May ilalakas pa po yan, hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito sapagkat Ikaw ay buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran at sinasamba. Patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong presensya. Sa aming pag-aawitan, nawa po ay maparangalan ka namin, Panginoon. Mapangiti ka po namin dyan sa kaharian mo, Diyos. At patuloy ay ibuhos mo po ang iyong pagpapala, ang iyong presensya, ang iyong nag-uumapaw, Panginoon, na biyaya sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. At bago po natin simulan ang ating pag-aawitan, ito po yung salita ng Diyos na patuloy po nating panghawakan. Amen? Sabi po ng mga awit, verse 1, jump po tayo ng 6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kabutihat pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Kapatid, patuloy natin itong panghawakan. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Hallelujah! Hallelujah! Kaya kapatid, sa umagang ito, sa ating pananambahan sa Panginoon, ibigay natin ang lahat natin. Amen? Malaya kang umawit, malaya kang sumayaw, malaya kang lumukso at umiyak sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya patuloy po natin siyang awitan. Hallelujah! Kapatid, namnamin mo ang presensya ng Panginoon. Nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pasubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na. Sige kapatid, ihawit mo yan sa Diyos. At umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah. Kaya kapatid, sa umagang ito, patuloy mong awitan ng Panginoon. Patuloy mong alalahanin kung paano siya naging mabuti, kung paano siya naging tapat para ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya hindi tayo mapipigilan sa pagpupuri, hindi tayo mapipigilan sa pag-awit. Amen? Sabay-sabay natin itong
kapatid. At higit pa, Hallelujah! biyaya mo sa Yes, kanya Lord! umaapaw Naniniwala sa po kami baba. doon. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor. Yes, Lord! Sapat na, at higit pa, Ang biyaya mo. biyaya mo sa kanya at umaapaw sa Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang maghihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Sige, itaas mo ba yan? tapat kailanman. Sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat. Babago. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Yes, Lord! Kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. I believe, kapatid, lahat ng nandito may pasasalamat sa ating Diyos. Kaya sa pag-awit po natin ng chorus na ito, aawitin po namin yung first line, tapos sasagot po kayo ng Yahweh, Yahweh. Lalakasan po natin. Amen? Kung pwede po, itaas din natin yung kamay para maipakita sa Lord yung ating pagpupuri. Nagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Hallelujah! Ganun po. Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yes, Lord! Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yes, O God! Yahweh, Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Isa pa po. Yahweh, Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y tagumpay. Yes, O Lord! Isisigaw namin, Panginoon, ang aming papuri. Ang nilalang. Sabay-sabay po nating awitin. Yahweh, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Yes, Lord! tapat Kailanman, di nagbabago. Pwede mo bang ilaksayan sa Panginoon? Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. tapat kailanman. Hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ang aming Diyos na tapat at hindi nagbabago, Panginoon. Kaya kapatid, deserve ng ating Diyos ng pampuri, deserve ng ating Diyos ng pinakamainam na pagsamba. Hallelujah! Oh, hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Pwede mo bang sabihin niya ng buong puso, kapatid?
Purihin Hallelujah. ka, Panginoon. Sambahin ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah. Babago. Cry your heart out to God. Lord, we honor you. Sige kapatid, buksan mo ang iyong mga labi. Hindi tayo mapipigilan. Hindi tayo mapipigilan. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Kapatid, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Amen. Hindi tayo mapipigilan ng pagsubok. Hindi tayo mapipigilan ng sakit. Hindi tayo mapipigilan ng alalahanin. Because we believe, no matter what season we are in, the Lord that we serve hindi nagbabago. Amen. At hindi po nagkukulang. Hallelujah. Salamat sa mga pangako mo, O Diyos. Salamat dahil sa gitna ng napakadilim na mundong ito, Ikaw yung pag-asa namin, Panginoon. Wala po kaming ibang pangahawakan kung hindi ang mga pangako mo lamang. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus na Diyos. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sabay-sabay po natin. Lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin ba, lagi kang maawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo
God. Biyaya mo sa akin dakilan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Dakila ka, O Diyos, tapat Kang Hallelujah. tunay. Kapatid, tunay na tapat ang Magmula Diyos. pa sa ugat ng Hallelujah. aming lahi. Yes, Lord. Mundo'y Magunaw man. Hallelujah. Damdamin po natin. Maaasahan ng Diyos natin. Hallelujah. Minsan pa. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, tapat kang. Sige kapatid, panghawakan mo yan. Tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang. Yes, Lord. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat hati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig, yes Lord, noon hanggang ngayon. Dakila ka. Minsan pa sa bawat likhati. Sa bawat hati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka. Minsan pa sa bawat bighati. Sa bawat bighati. Yes, oh God, naniniwala po kami, Panginoon.
kapangyarihan mo, sa pag-ibig mo, O Diyos, na inalay sa amin, Lord, na dapat kang purihin, Panginoon, dapat kang sambahin, hallelujah. Kapatid, itaas mo yung kamay mo sa Diyos, hallelujah, hallelujah. Awitan mo ang Diyos sa lugar na ito, pasalamatan mo ang Diyos sa ginawa niya sa buhay mo, hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, Panginoon Jesus, sambahin ka, Panginoon Jesus, dakilain ka, Panginoon Jesus, hallelujah, hallelujah. Ayan, sige, palakpakan natin si Lord. At tunay na dakila po ang Panginoon, no? Dakila siya habang buhay, no? At karapat dapat siyang sambahin, itaas ang kanyang ngalan sa lugar na ito. Ayan, praise God. Siyempre po, ako'y naniniwala na ang lahat po ay excited na rin makinig. Amen? Ng salita po ng Diyos, no? Tayo po ay dinala na po sa presensya ng Panginoon sa ating pag-aawitan. Ngayon naman po, tayo naman po ay makinig, no? At pakitapik na po yung katabi nyo. Bawal nang matulog. Hindi, alam ko buhay na buhay po tayo, no? At handa tayong makinig sa salita ng Diyos, no? At minsan po muli ako po ay nagpapasalamat sa privilege po na magamit ngayong umaga to share the Word of God. At alam ko po ako ay isang mouthpiece lang, no? At ang pangalan po ng Panginoong Jesus ang siyang maitaas, madakila. Tanging mga salita niya lamang po ang lumabas po, no? Mamutawi sa ating mga bibig ngayong umaga. Ayan, kaya praise God. At sino na po ang excited? Minsan pong muli, ipalakpak po ang kamay para sa Diyos. Ayan. At sisimulan po natin ito, no, sa video po. Ayan, video. Maikli lang po ito. Here's how we use a knob. Now, we don't pick it up and feel it like a primate. Instead, we use a knife and a fork. First, going from one end, cut it off. Then, cut off the other end, turning the knife on its side, then pour down the skin, peel back, and leave that in. How do we fly? This is called the skin, and it is vastly superior than form when it comes to eating rice. Simply scoop the rice as such and gracefully shove it in your mouth. Don't be shy. Colonize the rice if you will. Scoop every last grain and penetrate. Now, if you're ready to level up, you may progress to using your hand. Of course, to a certain British types, eating with one's hands is considered unhygienic. Some might even say beastly. And to that I say, Macario. Simply gather the rice with all 5 fingers, using all fingers as and with your thumb, gently glide the rice into and remember, never ever use a fork when eating rice. It is positively befuddling. Even the rice is confused. Ayan, praise God. Paano kayo kakain ng saging? Yan, sa mga ano dyan, sosyal. Di ba? Nakita naman natin yung mga Breton kung paano na kumain ng saging. Sa tingin ko po, mamili na lang kayo kung paano kayo kakain ng saging. Basta ako po, 3. Sabi raw pag 3, pang-unggoy. Pag 4, tao. Pag binalatan. But anyway po, no, actually, sa atin po, no, wala naman po tayong gustong maliin dyan sapagkat kanya-kanya po yung kultura, tama? Sa Pilipino po, syempre, pag ang ulam ay tuyo o daing o pusit, ano pong gamit? Kamay. Kamay. Ayan, no? Syempre po, noon pa man po, no, sa mata ng tao, lalo na pag kayo po ay kilala, no? Prominente, no? Dapat po naka-standard palagi, no, ang mga kilusan, no? Ang postura dapat naka-chin up, di ba po? Palaging nakaganyan yan kasi ang yumuyuko lang yung mga mga mahihirap, yung mga katulong, no, yung mga slave. Every time na dadaan ng mga alta sa syudad, nakataas ang mga chin up po yan, no? So, pananalita, even pananalita nila, kailangan may accent, tama ang accent, di ba po? And pananamit, no?
Lalo na nga po kung kayo po ay kilalang kilala, no? Alam niyo po, gaya po nito, no? Ayan po, meron akong ipapakita. Ayan. Ito po ang usong damit ngayon. Ito daw po yung vanishing dress. No, alam niyo po ano halaga po niyan? Ha? Gusto niyo malaman? Huwag na lang, baka magulat po kayo. Yung mga damit pong ganyan nagre-range ng $9,500 US. Di ba? Para lang sa damit na ganyan, ewan ko na lang po, no? So, pag naglakad ka niya, 9,500, diba? Di ko alam kung sasaluduhan ka o baka anong isipin sa'yo, no? Or sometimes, even po yung mga popular, oh, ganyan po ang pananamit, no? Para lang ano pa yan, mapansin, para sabihin, oh, fashion, di ba? Nakakalungkot naman kasi ang galing na basketball player nito pero yung suot, ewan. Di ba po? No? Kasi ganito po ang mundo eh. Kailangan sikat ka, kailangan in ka, kailangan meron kang meron kang pang-capture, no? Para nang sa gayon ay matandaan ka, no? Ikaw ay mas maging matanyag, or kung eto pa po, sa mga nagtatapon ng basura, dapat daw magkaroon kayo nito, no? Yan po ang tinatawag na Balenciaga trash pouch. Gusto niyo pong bumili niyan? $1,790 US. Lalagyan lang po ng basura. O, di ba? I-display niyo yan sa harapan niyo, ng bahay niyo. Ewan ko lang kung hindi mamangha yung tao. Kaya lang po, ang sinasabi po natin dito, no, maaaring po yan po ay ginawa, no? Kasi yung mga damit din po kanina, Balenciaga po yan eh. Pag pinag-usapan po ang Balenciaga, ito po ay mahal, branded, at pili lang ang nakakabili. No, ibig sabihin po, kung suot mo yan, o may iba pa pong brand, mga LV, tama? Yung mga buwaya dyan, sino mahilig magsuot ng buwaya? At isip buwaya na rin. Di ba? Marami yata niya sa Kongreso, tsaka sa Senate eh. Di ba? Ayun, kasi panay ang suot ng buwaya eh. Tayo, okay na tayo sa Poma. O kaya sa Nice, di ba? Joke lang po. But to be serious po, no, ano po yung relevance nito sa atin pong buhay, no, bilang mga Kristiyano o sa mundo? Alam niyo po, mas pino ang galawan mo, mas ikaw ay may achievement, gaano ka ka-fluent magsalita, gaano ka ka-finesse, advantage para sa mundong ito, no? Yan po ang advantage, no? At madalas ito po yung basihan ng tao para sabihin na katanggap-tanggap ka, no? Kasi pagka umupo ka sa isang hotel, kailangan alam mo kailan mo gagamitin yung fork, kailan mo gagamitin yung knife, kailan mo gagamitin yung spoon, kailan mo gagamitin yung teaspoon, paano maghalo, paano sumandok ng sabaw, dapat daw palabas yan eh. Yun ang naalala ko eh, pag sabaw, pag ganun, hindi siya yung pag ganun. So, the moment na magkamali ka dun, may palo na kagad yan sa bahay, di ba, pagka prominente, mali yan, hindi ganyan. Bawal ang elbow sa, di ba po? Naalala niyo po ba na pinagbawal yung elbow sa lamesa? Sino pong nakaano nun? Dapat po walang elbow sa lamesa na kumakain nakaganon. Hindi po uubra yun. Kailangan finesse, no? But to be serious po, yan po ang basihan para piliin at igalang, no, dito sa mundo, no? At our text for today will be found in 1 Samuel 16:7. Ito po ay kung paano ba talaga ang Diyos pumili. No, hindi na mundo, but ng Diyos po. At ang sabi po diyan, pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay in 1, 2, 3? But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Tayo po ngayon ay manalangin. Panginoon, minsan po muli, salamat po sa napakagandang araw na to, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon, Lord, na kayo ay maawitan, na masamba kanina, Lord, maibigay namin what is due to you, Panginoon, na papurit pagsamba, Panginoon. And right now, Lord God, it is time na kami naman po ay makinig ng inyong salita.
Lord, malaya pong kumilos ang banal na Espiritu sa lugar na to. Lord, we open our hearts this morning, Panginoon. Ano man po ang hindi kalugod-lugod, ano man po ang hindi kanais-nais na makita nyo, Panginoon, sa aming mga puso, Lord God, kami po ay patawarin nyo, Lord. Pakalinisin nyo po kami, Lord God. At Lord, amin pong dalangin at amin pong hiling sa umagang ito, Panginoon, na Lord, sa aming paglabas sa pintuan na yan, Lord, meron po kayong binago sa buhay namin. Meron po kayong inalis na hindi maganda sa buhay namin. Meron po kayong idinagdag, Lord God, na karunungan, Lord God, na nagmumula sa inyo. Na Lord, amin naman pong gagamitin sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. Aming kakapitan, aming tatayuan, aming isa sa pamuhay, Panginoon. Kaya Panginoon, sa umagang ito, we welcome you, we honor you, we glorify you in this place, Panginoon, at handa na po kaming makinig ng inyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Ayan. Ayan po, no? So, ang atin pong verse, no, ay, ang background po niya, nung nireject na po ng Panginoon, si King Saul, yan. Kasi po siya po ay nag-disobey na, tapos talagang iba na po ang laman ng puso niya. So naghahanap na po ng ipapalit kay King Saul. So ito po, no, sa chapter 15 po yon, at chapter 16, ito po yung isang tagpo po dyan, na kung saan po si Samuel po, no, ay pumunta sa bahay ni Jesse. Sapagkat siya po ay inutusan ng Diyos na, sige, punta ka kay Jesse, nandoon yung magiging bagong hari, i-anoint mo siya. No, kaya sa umagang ito, mga kapatid, ito po ang magiging title po natin, no? Ayan, okay po ba yan? Gandang postura, no? Kaya lang po, ang sabi dyan, when appearance is not enough. Kahit pa, gusto ko nga sana mag-quote kanina eh. Sabi ko, gayahin ko kaya yung quote, tapos naka-leather shoes, no? Ano kayang tingin nyo? Kagalang-galang o hindi? Sabi ko, wag na lang, hindi ako magkukot, tsaka na lang. Ito na lang yung regalo. Yan, di ba? Kung ganito po ang inyong makakaharap, ano po ang may isip niyo? Di ba po? O baka isipin niyo, waiter, taga-serve. Hindi po. Pagka ganyan po ang kaharap niyo, kayo po ay magdadalawang isip. No? Ano po kaya siya? CEO? Manager? Di ba? Kadalimitan po, CEO po ganito. Parang yung boss ko po dati sa kumpanya, tuwing darating po yun. Talagang maririnig mo yung shoes nun. Tok, tok. Tapos mabilis na lakad po yun. Naka-coat and tie. So, siguro damos na yung polo shirt na suot niya when siguro paglalabas siya. Pero the moment na siya po ay nasa office at may mga meetings, ganito po ang kasuotan niya. Kagalang-galang, no? But when appearance is not enough. Kung ang ano daw po, kung ang itsura, no? Kung ang pananamit, kung ang postura, no? Ano pa, kung ang mukha, kung ang ayos, no? Ayan pa po yung ibang sabi sa appearance, kung ang hugis, no? Ay hindi naman talaga sapat. Bakit? Because the Lord looks at the heart. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Yan ba ay nakapostura ngayon? Tingnan nyo po kung kagalang-galang ba. Kung hindi naman naligo, alam ko naligo naman siguro lahat. Kung nagdamit ba ng pang Sunday na damit, di ba? Hindi pang hindi pang tawag nito, hindi pang malling, pang Sunday. Yan, di ba po? So, okay. Ito na po. Ito po ang ating hihimay-himayin ngayon, no? Ang verse natin, 1 Samuel 16:7. Sabi diyan, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance. Sabi mo sa katabi mo, do not consider my appearance. Yeah? Huwag mo ako maliitin. Anong tawag nito? Langgam ka lang. Joke lang yun. No? Please consider my appearance. O kaya, baliktarin natin. I will consider your appearance just right now. Diba? Do not consider his appearance for his sight. Kasi po, nung dumating na po si Samuel, no, eto po yan. Ang tanong po dyan, who is Eliab as described in the Bible?
Kasi po, nung dumating na po siya sa lugar ni Jesse, nakita niyang bigla si Eliab, pambihira. Ito na po si Eliab. Kaya lang po, paano ba dinescribe si Eliab in the Bible po, no? So, who is Eliab as described in the Bible? Ito po ang sabi sa 1 Samuel 16:6, no? Prior sa atin pong verse, sabi diyan, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord, no? Naisip niya o sa tingin niya, di ba po? Parang gano'n ang sitwasyon. Sa tingin ko, andito talaga yung pinili ng Diyos. No? So ganyan po i-describe ng Book of Samuel si Eliab. At ang sabi po diyan, Samuel was impressed by Eliab. Kaya yung katabi mo, impressed ka ba ngayon? Yan. Siyempre kung asawa mo, dapat ma-impress ka. Dahil kung hindi, latay ka mamaya. Di ba? So, si Samuel po, biglang na-impress. Pagkakita niya palang matangkad eh. Di ba po? Matipuno. Tapos ito yung panganay kasi, no? So, gaya daw po, yun, his stature and appearance, similar to Saul, the previous king. Dahil po si Saul, nung siya po ay pinili, pambihira, ang tangkad din po. Sabi nga po, pagka tumayo si Saul, ulo niya kita. Lahat, ganun lang, oh. Siguro, balikat niya lang. Si Saul po, talagang, makikita mo. Ganun siya, kaya siya ang pinili. No? So again, the Lord will not choose according to appearance. Ano pa po ang sabi? Ano pa si Eliab as described in the Bible? 1 Samuel 17:13, no, next chapter, ang sabi po diyan, Jesse's 3 oldest son had followed Saul to the war. The firstborn was Eliab. Ibig sabihin po, si Eliab po, siya po ang panganay at higit sa lahat, siya po ay isang warrior, isang soldier, isang mandirigma. No? They, like Saul, sila po ay pumunta sa war, sila po ay pumunta sa battle, kaharap po ang mga Palestino. No? So, nandun po sila. So, ganyan po siya dinescribe. Okay po? Kaya po, sa araw na ito, sa oras na ito, mas titingnan natin, Lord, pwede ba ako? Pwede ba ako magamit? Kasi paano, Lord, itong ang matangkad, warrior, hindi mo pinili. Paano naman po ako? 4'11 lang ako, Lord. Kung 4 feet pa, paano po yan? Saan mo ko gagamitin, Lord, di ba? So, yun po ang mga katanungan. Next po, balikan po natin, do not consider his appearance for his height. Kaya po, eto po, kapatid, sabihin mo sa katabi mo, basahin natin lang sabay-sabay in 1, 2, 3. God chooses people not on his merit, strength, or wisdom. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka. Kahit 4'11 ka. Kasi po noon talaga, height po ang pinagbabasihan eh. Di ba? O kaya, pagka matipuno si Saul, no? Next. Tingnan niyo po bakit God chooses people not on his merit, strength, or wisdom. Ito po ang sabi po, no, sa salita ng Diyos in Matthew 4:18. Ito po yung pagpili doon sa unang 4 na apostles, no? Ang sabi po diyan, and Jesus walking by the Sea of Galilee saw 2 brothers, Simon called Peter and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to them, follow me, I will make you fishers of men. They immediately let their nets and followed him. Sana po ang Panginoon na lang ay pumili ng mga saserdote, pumili na lang sana ng priest, pumili na lang sana ng mga miyembro ng synagogue. Doon sana pumili ang Diyos. Pero dito po pinapakita na kahit ano po ang atin pong estado sa buhay ngayon, huwag ka pong manliit. Because pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Baka sometimes po, kaya tayo ayaw maglingkod, baka meron tayong dalawang isip, Lord, wala naman kasi akong pera. Paano ako maglilingkod? Lord, alam mo naman yung sitwasyon ko, Panginoon. Paano ako maglilingkod? Pero again po, itong mga tao pong ito, the first 4 fishermen ng tinawag ng Panginoon, ang kailangan lang po pala is the heart na gusto po talagang sumunod sa Panginoon. Sabihin niyo po, the heart that follows Jesus.
Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya po, tingnan niyo po itong senaryo na to. When Jesus said, "Come, follow me, and I will make you fishers of men," hindi na po nagdalawang isip. They followed Jesus, left their net, and followed Him. Alam niyo po, hindi lang sa pagiging outreach ang pagsunod sa Panginoon, no? Sapagkat may kanya-kanya po tayong gawain. Ang sabi nga sa Bible, no, hindi po binubuo ng ang katawan ng puro ulo, no? Kung puro kayo mag-iisip, wala kayong mapapala. Kanya-kanya kayong tawag nito, programa, pagalingan, wala pong mangyayari. Pero hindi din lahat ay puro na lang ilong. O kaya puro kamay, puro paa. Kaya po, pag sinabi pong come follow me, it doesn't mean na hanggang, Lord, hindi naman ako marunong magsalita eh. Di ba po? Even the fisherman, gagamitin po ng Panginoon. Kaya ngayong umaga po, let's open our heart po na, Lord, sana po, maintindihan ko ang salita nyo, magamit po ako sa inyong kaluwalhatian. Amen? Moving forward, kaya po, ang tao po, ang basehan po nila, ito po, no? Again, God chooses people not on His merit, strength, or wisdom. Why? Because sa tao po, pag sila po ay pumili, ito po ang pagpili ng tao. Physical appearance, no? Dapat po yung social standing, wag na yan. Hindi nga natin alam kung anong natapos niyan eh. Tapos gagawin nating secretary, treasurer. Hindi natin pwedeng gawing ministry head yan. Hindi natin alam kung, di ba po? Ano bang na-accomplish niya? Wala pa naman yung pinapatunayan eh. Alam niyo po, ang mga fisherman, nung pinili po sila ng Diyos, wala pa po silang napapatunayan. In fact nga, nung sila po ay nangisda, wala silang huli. Tama po? At nung matagpuan sila ng Panginoon, wala silang huli during that time. Buong magdamag. Pero nung sinabi ng Lord, cast your net into the deep, may nahuli. Ibig sabihin, kahit wala ka pong pinagmamalaki, wala ka pang achievement, kaya ka pong gamitin ng Panginoon. Hindi niya po titingnan yung achievement mo. But sa tao, physical appearance, kailangan po social standing, kailangan merong pwesto, merong napatunayan, eloquence, and confidence, kailangan magaling magsalita. Naalala niyo po si Moses? Ano sabi ni Moses? Di ba po? Hindi siya marunong magsalita. At sino pong pinasama sa kanya para magsalita? Si Aaron. Alam niyo ang Bible, Thank you, Lord. Sana kung may ngayon, may quiz. Ilang kaya nakasagot na si Aaron po ang pinasama kay Moses para magsalita? Tingnan nyo, Moses hindi marunong magsalita, pinasamahan ng Diyos, pero po ginamit mightily, accordingly, for His purpose, no? To save the Israelites, para ahunin ng Israelites from Egypt, papunta pong promised land. Kaya po huwag niyong maliitin ang sarili niyo po. Hindi po sa stature, hindi po sa kung anong kalagayan mo ngayon. Kahit may problema ka kapatid, the more na dapat tayong maglingkod sa Panginoon. Hindi po magiging hadlang ang ating problema. In fact po, itong mga fisherman, alam naman natin ang buhay ng fisherman. Lalo na po ngayon, mataas po ang diesel. Sabi nga, ang ibang fisherman hindi na bumabiyahe. Pero dahil ba mataas ang diesel, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, hindi ka na rin maglilingkod. Parang ganun lang po. No? So ang Diyos po, pag gusto na yung gamitin, all for His glory, wala po siyang pakialam sa status mo. Wala po siyang pakialam sa karunungan na meron ka. Dahil ang sabi po, mas gusto ng Diyos, pinipili niya yung mga simple, yung walang alam, wala pang napatunayan, dahil gusto po ng Panginoon, siya po ang mag-glorify. Dahil the moment po na kinuha niya ang mga marunong, ang mga mga meron, ay, hindi naman ng Diyos yan, ako yan. Amen? Kaya po, yan po, and external religious activity, no? Hindi yung marami ka na rin napatunayan sa pagsisimba, sa paglilingkod mo. Kaya po, mostly nga po, ang mga tawag nito, mga Pharisees, talagang ayaw ng Diyos. Palagi niyang sinosoplak
Di ba po? Kasi po ang umiiral sa mga Pharisees, sa mga priests, is ano po? Knowledge. Pero walang puso. Kaya nga sabi ng Panginoon palagi, sinasabi niya, tithes kayo ng tithes, pambihira. Pero nakalimutan nyo ang justice. Nakalimutan yung ipagtanggol ang mahihirap. Bakit? Walang puso. Buti pa ang saging, may puso. Ayan po, next po. Kaya po, eto mga bagay na to, ekis, sa harapan ng Diyos yan. Hindi importante sa Diyos yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi importante sa Diyos kung gwapo ka o maganda ka. Diba? Uy, sabihin mo, hindi importante sa Diyos kung gwapo ka o maganda ka. Ngayon lang. Ngayon lang. Kasi linggo, nag-makeup. Pag tinanggal yung makeup, ewan ko na lang po. Ayan, di ba? So, hindi importante sa Diyos yan. Kaya habang meron tayong buhay, may pag-asang magamit ng Diyos. All for His glory. No? So, ayan po, do not consider His appearance or His height, for I have rejected Him. Ang saklap. Huwag naman po sana na, Lord, bakit mo ko nireject? Kaya lang dito, merong nireject ang Panginoon. Bakit kaya nireject si Eliab? O yung iba pang mga kapatid, hindi lang po si Eliab yan ha. Lahat po ng kapatid, reject. No? Reject sa Panginoon. Kaya po ang tanong, why Eliab was rejected? Tanong mo sa katabi mo, why? Yan, why? Bakit? Okay? Why Eliab was rejected? Ito po, no, kung pupuntahan po natin yung chapter 17. Ano pong tagpong ito? Ang ganda ng tagpong ito. Nung si David po ay unyutusan na ni Jesse na dalhin mo itong mga pagkain sa mga kapatid mo kasi nandun sila sa giyera. Di ba po? At si David naman, iniwan niya yung kanyang mga tupa, no? Nag-assign siya ro na titingin ng tupa at dala-dala niya yung mga pagkain, no? Para sa kapatid niya. At habang papunta po siya doon, pambihira, naririnig niya yung higante. Sino yun? Si Goliath. Si Goliath grouper. Di ba? So si Goliath, pati yung mga Palestine, hinahamak-hamak ang mga Israelite. At hindi po nagustuhan ni David yun. Bilang mananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi niya, sino ba itong mga supot na to na kung hamak-hamakin na lang ang ating tayong mga Israelita? Di ba po? At eto po, dahil si Eliab nandun, eto po ang naging niya. Kinonfront niya si David and rebuke him in front of the Israelite army camp. Bakit mo sinasabi yan? Ano bang sinasabi mo? Kasama po yan ha. Next, ano pa po ang sinabi nito ni Eliab? Siya po ay nag-apoy sa galit. Yan. Accuse David of pride and wickedness of his heart. Ang sabi niya, bakit ka nandito? Iniwan mo yung mga tupa. Mayabang ka. Ayan, sabi dyan. Iniwan mo yung mga tupa. Bakit gusto mo yung mapanood yung laban? Yan yung sinabi ni Eliab. Next po, ano yung pangatlo dyan? Ang sabi niya rin po, ayan na clicker natin. Ayan. Ang sabi po dyan, number 3 na sinabi po ni Eliab, bakit siya na-reject? He was likely jealous or embarrassed that David was showing more faith and courage. Ito po ang pinakamasakit. Isang bunsong kapatid, nag-aalaga ng tupa, darating doon at sasabihin, sino ba itong mga supot na to? Kung pagsisigawan ng mga Israelita, kung hamunin, kung hamakin ng Diyos. Di ba po? Ano bang meron dyan? At sabi, ano ba pagka, may tagpo doon na pagka nanalo o napatay itong giant, kasi naghahamon si Goliath, ang sabi ron ay bibigyan ng gantimpala at ipapaasawa sa anak ni Saul. Di inulit niya yun, punta na naman siya, ano ba pagka napatay itong napatay itong higante na to, ano bang meron? Para makasiguro siya. At yun na naman ang sinabi. Merong gantimpala at kasal sa anak. Kaya po, ang Eliab, siya po ay nagselos kay David. Bakit? Dahil po, every time na humaharap si Goliath, sila po ay nagiging
Para po silang makahiya, nahihiya. Hindi makatingin. Dahil takot. Dahil kulang sa pananampalataya. At doon po siya nainggit kay David na sa kabataan, sa kamusmusan ni David, kaya niyang boldly sabihin na ang Diyos ko ay Diyos ng mga Diyos. At hindi ako natatakot sa higanting yan. Haharapin ko yan. Papatayin ko yan. At alam naman natin ang kwento. Sino pong hindi nakakaalam ng kwento ni Goliath at ni David, ikikwento ko po ngayon. Kasang kamay. Para hanggang alas 12 po tayo rito. Alam niyo na po ang kwento. Nainggit. Bakit po kaya siya nireject? Ito po kailangan po bilang mga mananampalataya, ito po ang dala-dala natin palagi sa ating puso, no? Why Eliab has been rejected? Ang sabi po sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please God. Hindi na please ang Panginoon. Walang pananampalataya tong Eliab. Panganay pa man din. Malamang nasaksihan na to kung yung mga kwento-kwento na paano niligtas ang Israelita. Si David nga musmus eh. But on the other hand, walang pananampalataya. At pag walang pananampalataya, God will never be pleased. Kaya kapatid, kung meron kang problema ngayon, problema na lang pag-usapan natin, manampalataya ka sa Panginoon. Nang sa gayon, ma-please siya sa'yo at matulungan ka niya. Dahil kung may problema ka na at sasabihin mo, wala naman tumutulong sa akin. Paano na lang bukas? Diba? Ang sabi ng Bible, wag mo nang problemahin mo na yung bukas. Problemahin mo yung ngayon. Pasalamatan ng Diyos sa hapagkainan na merong kanin at ulam. Kinamay mo yung daing at tuyo. Sabihin mo, Lord, isang araw, alam ko, mahal mo ko eh. Makakabangon din kami. Amen? Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. But without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder to those who diligently seek Him. So kung gusto po nating maiahon, gusto po natin na tayo po ay magkaroon ng pag-asa, seek the Lord diligently. Ibig sabihin, sa umaga, di ba po? Hello po, TJM Dasma family. Kamusta po kayo? God is good. Nagkapagbasa na po ba tayo ng Bible? Nakapanalangin na po ba tayo? Di ba po? Merong mag-heart, merong magla-like, merong magpipray na mga reaction. Why? Dapat po pagkagising sa umaga, iunat ang buto. Ano yun? Batibot, di ba? Pagmuunat ng mata. Sa batibot. Hindi po. Pambata yun eh. Pero po tayo na mga Kristiyano, the moment na dumilat ang mata natin, seek the Lord right away. Pray. Thank God for another day, for another life. For God has blessed us. Malulugod po ang Panginoon. Hindi yung pagising mo sa umaga, ano na naman ba itong problemang darating kaya? Ang lungkot naman ng buhay. Wala pang problema, wini-welcome mo na. Ano na naman kaya yung magiging dahilan ko para madapa mamaya? Di ba po? It adds trouble. Every time we think of trouble, we add anxiety in our life. Sabi sa Bible. At hindi nito madudugtungan ang buhay mo. In fact, every time tayo nag-worry, nagbabawas siya ng oras, minuto. Yan. Tama si Kuya Jun. Second sa buhay mo. Pinapataba niya yung puso mo na dapat healthy. Tumataba, kakakain mo ng problema. Kainin mo na. Di ba po? Di ba yung iba tumataba kasi bakit ka tumataba? Ang dami kong problema eh. Luke 7:10, ang sabi dyan, in the same way, when you obey me, should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Sino po mga worker? Taas ang kamay. Ayan po, hindi lahat worker. No?
Sana po isang araw, pag tinanong sino mga worker, lahat po, 100%. Nakataas ang kamay, bilisan natin. So, may senyas na si bossing doon. Naka-pink. Ito po, pag worker ka po kaya po, etong Eliab, dapat ito Ito yung heart na gusto ng Diyos. Na kung ikaw din ay worker, sasabihin mo, Lord, I am not worthy servant. Ginagawa ko lang po yung dapat kong gawin, Panginoon. Maglingkod, magbukas po ng pintuan, mag-greet, good morning, welcome to TGM Dasma. Magbubuhat ka nung mamaya, magliligpit yung mga logistic. At hindi mo sasabihin, binuhat ko to dapat talakpakan niyo ako. Hindi po. Binubuhat ko to, Lord, kasi ako po ay naglilingkod sa inyo. I'm just a servant. Unworthy. Sabi pa nga dyan, unworthy. Pero alam mo yung unworthy na kalooban na yan, ino-honor po ng Diyos. Dahil every time na pride ang nangunguna, ito po ay ibinababa ng Diyos. Ano pong tinuturo? Baon-baon po natin bilang mga Kristiyano ang salitang humility sa buhay natin. Amen po? Hindi po pride, kundi humility ang ating palaging daladala. Kaya nga po, sabi pa dito sa 1 Corinthians 13, 1-3, ang sabi dyan, labas na natin lahat. If I could speak all the languages of earth and of angels but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbals. If I had the gift of prophecy and if I understood all God's secret plans and... balik natin. Forward. Gift of prophecy and if I understood of all God's secret plan and possess all knowledge and if I had such faith that I could move mountains but did not love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and even sacrifice my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing. So, ibig sabihin po, sa ating paglilingkod, anuman po ang ginagawa natin, kung hindi yan dahil sa pag-ibig, ako ay naging tao. Kung hindi yan dahil sa pag-ibig, kapatid, it's useless. It's pride. It's boastfulness, kaya mo ginagawa. Ang sabi diyan kasi, gusto mo lang magmalaki. So, every time na ginagawa pala natin yun, kaya pala tayo naglilingkod. Kasi, mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa-tao. Kaya nga humahayo. Kasi ayaw natin silang mapahamak. Kasi mahal natin sila. Gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Amen? Kaya kahapon po, praise the Lord, sa ating pong Hebrew at marami po tayong nahayuan. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Salamat po sa mga dumalo, nag-support at salamat din po sa mga nag-support din. Kilala nyo na rin po kayo para makabili po tayo ng pandesal at kape na pinamigay po natin ng libre. Alam nyo po, kung titingnan po yung pandesal at kape, ito po ay kape ranggot lamang. Pero ang maganda po sa araw ng kahapon ay ating naibahagi ang kaligtasan na panghabang buhay nilang pakikinabangan. Kasi yung kape, isang saglit lang po yun, wala nang effect po yun. For I have rejected, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, our motive should align with God, not just our action, and pursue sincerity over performance. Kapatid, kaya ka ba tumutugtog kasi gusto mo lang ipakita na ang galing mong mag-groove? Nakakatawa yung mga gumaganong-ganon pa yung behista Nakukuha ka ba? Yeah, yung mga drummer. Bakit ba para ba yan sa performance? O kasi po, you are sincerely serving the Lord and loving Him. And you are just a servant serving the Almighty God with your heart, your mind, and your soul, and your strength, and your body. Because you honor God. Amen? Next po, kaya po, things to ponder, our motive should align with God, not just our action, and pursue sincerity over performance. Ano pong sabi po dyan? Pakilabas na po. Whoop! Yan. Ito po ang tanong.
Am I doing this out of love for God and others or just to be seen as good? Para lang makita na ang galing ko pala. O kasi mahal mo talaga si Lord at gusto mong maglingkod. Faith can drift into performance. Yung pananampalataya pala, pwedeng mapunta sa performance. Appearing spiritual rather than being changed. Dapat yung pananampalataya natin, na-change ka. Kaya ngayon, naglilingkod ka na. Hindi yung pananampalataya, naniwala ka sa Panginoon, ay maglilingkod ako. Pero walang pagbabago sa buhay. No? Kaya po, ayan po, and then, desire a heart that reflects God's character. I-desire po natin yun. Di ba po si David, a contrite heart, a pure heart. That's what I long for. Minsan po ba, dinesire na rin po natin to? Na Lord, bigyan mo ako ng puso, Lord God, na basag. Na kung saan, Lord, handa pong magpaayos sa inyo. Kaya na po ang tao minsan, nangunguna po ang ating pong katigasan. Ang pusong bato. Yun nga, kaya nga ang sabi din po, give them a heart of flesh. Di ba po? Kasi naging bato na eh. Next po, our motive should align with God, not just our action and pursue sincerity of performance. Ang ibig sabihin po niyan, humility instead of pride. No? Compassion instead of indifference. Teka muna, hindi ka namin ka-level eh. Huwag ka dito. Ang bihira. Mga bossing to, mga CEO to. Minsan sa simbahan, ganun po eh. Sa simbahan po, walang CEO dito. Pareho po tayo, pantay-pantay po sa harapan ng Diyos. Kaya kung gusto mong maglingkod ka po. Hindi po bawal. You are welcome. No? Integrity even when no one sees. So kahit walang nakatingin, pinupunasan ko yung gitara para hindi kalawangin kung ako po ay musician at nakikigamit lang. No? Pag binubuhat ko po yung projector, binubuhat ko po itong mga gamit, iingatan ko. Kahit walang nakatingin, hindi walang nakatingin, go! Para mabilis. Tapos isang taon, ilang buwan lang, barag-barag na. Iingatan kasi para kay Lord sa church. Kaya po, ang Tatay Rudy, gano'n na lang, dalawa tayo. Asan si Tatay Rudy? Wala. Nasa labas. 71 years old po. Siya po ay logistic team. Nagbubuhat po. Baka gusto nyo pong tulungan, mga katatayan. Mga kabataan dyan na malalaking katawan. Kaya po. Next po. Bilisan natin. But the Lord said to Samuel, eto na po tayo, the Lord does not look at the things people look at. Bakit po? Let us live for God's approval, not for people. Hindi po tayo para mag-please ng tao. Kailangan po ang ma-please natin, sino po? Ang Panginoon sa buhay natin. At yun po ang gusto ng Diyos. Let us live for God's approval, not for people. Oops, bilisan natin. Meron pa palang meron pang gawain mamaya. Okay. Next po, sabi sa Galatians 1:10, for am I now seeking the approval of men or God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, anong sabi dyan? I would not be a servant of Christ. Kung piniplease mo lang yung tao, hindi ka pala totoong naglilingkod sa Diyos. Ikaw ay pakitang tao. Ikaw ay performer, not a praiser. You are just a man pleaser. Sabi dyan, you are trying to please man. Jeremiah 75, this is what the Lord says, cursed are those who put their trust in mere humans. Kanino po dapat maglingkod? Who rely on human strength and turn their hearts away from the Lord. Kaya pala minsan po, pag nagtitiwala ka na sa tao, gaya ni na Eliab, naghahanap din sila ng tatapat kay Goliath na 9 feet 9 inches tall. Wala sa Israel na 9 feet 9 inches tall eh. So ano na lang nangyari sa kanila? Natamimi na lang sila. Walang makatapat. Kaya ang sabi ng Lord, curse. Di ba po? Let us live according to God's approval, not for people. Should we ask, how do others see me? Pag ikaw ba ay tumutugtog dito, ano kayang tingin ng tao sa akin? Gwapo ba ako habang nagigitara?
O habang sumasayaw? Or would this please God? Habang ako'y tumutugtog, Lord, baka mayroon pa akong kasalanan. Patawad. I want to serve you. Di ba? You are pleasing God. Or gusto mo lang ang tao ma-please. Kaya po, yung decision po natin, no, sa mga ganun pong sitwasyon ng buhay natin, paano po tayo magre-respond sa frustration, sa temptation, or sa opportunities, no, na gumagawa ka ng mabuti nang walang nakatingin sa'yo. Ano po yung ano mo dyan, pagdating po sa mga ganung bagay? Bilisan natin. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance, his height. Next point, last point natin. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, ano po ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, let your action be shaped by your heart. Na yung pong paglilingkod mo sa Panginoon, yung ginagawa mo, yung sinasabi mo, yung iniisip mo, it all comes from the heart na kung saan po, a God-fearing Christ-like character ang puso natin. Dahil po ang sinasabi, kung ano yung laman ng puso na bubulwak sa bibig mo, di ba? Kung ano laman ng puso, yun daw yung sasabihin ng bibig. Kaya po sana puro pag-ibig, pagpapatawad, pag-pray sa kapwa mo, hindi sa sarili mo ang lalabas. God-fearing, Christ-like character. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mukha po bang God-fearing? Kunti na lang, sir. Hinapan na. Malapit na. Ilang slide na lang to. Kunti na lang, sir. Malapit na po. 1 Chronicles 29:17. Ito ang sabi dyan. I know, my God, that you examine our heart and rejoice when you find integrity there. You know, I have done all this with good motives. Good ba yung motive mo habang tumutugtog? Good ba yung motive mo habang binubuksan mo yung pintuan? Ito na naman pong kaaway ko, nagsisimang ito nung nakaraan. Good morning! Welcome to TGM! Ganun po ba? Or, good morning po, welcome to TGM Dasma. Good ba yung motive natin? You have done this with good motive. Nalulugod daw po ang Diyos sa isang puso po na kung saan makikita niya yung integrity. Kahit walang nakatingin po, gagawin niya yung tama. And then, nasabi din po dito po sa Psalms 51:17, ang sabi po dyan, the sacrifice you desire is a broken spirit. Ang gusto po ng Diyos na kung meron tayong ipagkakaloob sa Kanya ay isang basag na puso. No? You will not reject a broken and repentant heart, O God. Na habang tumutugtog ka dyan, Lord, sana maging karapat-dapat ako sa iyo, Lord. Meron akong pagkukulang, pero ibabalik ko sa iyo ang dapat na papuri at pagsamba, pagsisilbihan kita, Panginoon. Ayun po. Basag na puso na handang magpagamit sa Panginoon. Kaya po, ang sabi po dyan, no, ito po, patapos na po tayo, let your action be shaped by your heart, a God-fearing Christ-like character. Ano pong meron dyan? Ano pong gusto nating sabihin dyan? No? When the heart is right, it puts our action in the right order. Kung ang puso mo ay tama, ang kilos mo, pananalita mo, pag-iisip mo, tama, nalulugod ang Panginoon dyan. Kaya po yun po ang i-desire natin. Lord, let my heart be pleasing in your sight. At ano pa pong sabi dyan? It's about living out a renewed heart rather than pleasing others. Alam niyo po, kahit hindi ka makilala ng ibang tao, hindi ka nila tanggapin, dahil nagbago ka na, mas maganda po yun. Bakit? Ang biniplease mo ang Panginoon. Kaya nga po, praise the Lord po sa mga katatayan na pag sinabing, pare, shot mo na! Nagbago na ako eh. Hindi na ako red horse ngayon. Parang black level na ako ngayon. Sorry. Ayan, joke lang po yun. Di ba po, mga dating katatayan, ano ka, pare, shot. Pasensya na, nagbago na ako. Binago ako ni Lord eh. Invite kita minsan na, ito pala tracks. Oh. Diyan lang kami sa Elijah, 4th floor po. Sunday, alas 9. Kita tayo na. Pwede ba kitang ipag-pray?
bago ako umalis. Kasi nagiinom ka na naman eh. Hindi maganda sa kalusugan mo yan eh. Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na yan, nung 1 taon pa eh. Joke lang po yan ha, pag ganun. Ayan po, it's all about living out of renewed heart. Dapat binago yung puso. Rather than pleasing God. Ayokong magbago yung puso ko kasi pleasing others. Ayokong magbago yung puso ko kasi sure ball, ma-out of place na ako. Itatakwil na ako ng mga barkada ko eh. Wag po tayong ganun. Ano pong reflection natin? Dito na po tayo magtatapos. God is not impressed by appearance. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Gwapo, di ba? Pero impress si Lord dyan kasi anak niya po yan. Anak ng Lord yung katabi mo. Pareho kayong magkapatid kayo sa with the love of the Lord. Di ba po? But He delights in what is true. So kung ano po yung katotohanan, doon po tayo tumayo. Gusto ng Diyos po yun. Kahit po itakwil ka ng mundo, tayuan mo yung tama, lakaran mo yung tama, ipagtanggol mo yung tama, ipagsigawan mo yung tama, ipamalita mo yung tama, ipamalita mo si Jesus at yung kaligtasan. Lord, is my heart aligned with you? Ano po yung laman ng puso mo ngayon? Aligned ba tayo sa Panginoon? Kamusta po? Gusto mo bang maglingkod pero ayaw mo? Baka gusto mo na pong maglingkod, pinipigilan ka lang po ng hindi natin alam. Maglingkod po tayo. Lord, is my heart aligned with you? Am I deepening in my love for you or simply keeping a routine? Lord, kaya ako nandito kasi mahal kita eh. O baka kaya ako nandito kasi Lord, alam mo naman pag Sunday kailangan tumugtog, makita ko si Crush. Nag-groove ako ng ganun. Kasi Lord, 32 years old na po ako. Wala pa po akong nampas na ako ng kalendaryo. Baka sa pag-awit ko, meron nang magka-crush sa akin. Di ba? Joke lang po yun. Pero baka totoo. Hindi joke. Ibig po nating sabihin mga kapatid, lumalago po ba yung pag-ibig natin sa Panginoon? Sa mga workers? Or we are just simply, kasi Lord, Sunday ngayon eh, eto na naman, bukas pintuan, buhat ng mga gamit, ayos ng mga silya, lagay ng mga envelope, tapos uwian. Kapatid, pwede ba tayong tumayo? Balik. Pwede ba ibalik? Anyway, sige po. Kamusta po ang ating puso ngayong umaga, kapatid? As our worship team ay kakanta po, pwedeng taas natin yung 2 kamay po. No? Pasiyasat natin sa Lord. Kapatid, kung gusto mong maglingkod, ito na po yung oras. No? Kapatid, kung gusto mo rin na baguhin yung pananaw mo sa paglilingkod, ito na rin po yun. Awitin po natin. I-desire po natin yung pusong dalisay. Isang puso na tapat na maglilingkod sa Panginoon. Isang puso na ino-honor ang Diyos. Bigkain mo, Diyos, para sa akin. Taas natin 2 kamay natin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isa
mga anak mo, Panginoon. Lord, kayo po nakakabatid ng mga puso nila ngayon. Lord, worker man sila o hindi, Panginoon. Batid nyo yung, ano ba yung motibo? Ano yung motibo nila pagpunta nila dito, Lord? Kayo nakakaalam. Pero sana, Lord, sa mga sandaling ito, Panginoon, yung laman ng puso namin ay kung papaano po namin kayo maluluwalhati. Kung papaano po namin kayo mapaparangalan. Kung papaano po ang pusong ito ay maglilingkod at susunod sa inyo. Kung papaano po ang pusong ito, Panginoon, ay magpapakumbaba at meron pong banal na takot sa inyo, Panginoon. Hindi po yung pansarili namin, hindi po yung para kami ay makilala o kung ano pa man, kundi ang pusong ito, Lord God, ay magpapakumbaba. At ikaw ang itataas sa buhay na ito, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain niyo ang bawat isa na narito, Lord God. At nawa, Panginoon, ang inyong mga salita, baunin namin sa aming paglabas, Panginoon. Na sa aming paglabas, Lord God, tinitingnan niyo pala ang puso, Panginoon. Na Lord, bagamat baka ang akala namin hindi kami capable, hindi kami kalugod-lugod na maglingkod, marami kaming pagkukulang, pero Lord, paunawan niyo po ngayon, wala po kayong pinipili. Kung gustong maglingkod, Panginoon, handa po kayong tanggapin. Kaya Panginoon, andito po ang mga anak niyo, minsan pong muli, pagpalain niyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Sige po tayo. Ayan, tapos na po. Ayun, again.